Mabuti naman at nakadalo ka sa kasal ko, Cassie. Akala ko'y wala ka na naman sa okasyon na to dahil lagi ka nalang busy. Masayang-masayang sabi ni Giselle nang sa wakas ay makapag-usap sila matapos ng seremonya ng kasal nito. Nasa reception venue na silang lahat at halos katatapos lang na kumain. Ginanap yun sa isang resort sa probinsya. Malakas ka sa akin, Insan eh. Biro ni Cassie. Hindi niya masisisi ang pinsan dahil talaga namang ang tagal na nang huling dumalo siya sa mga okasyon ng kanyang mga kamag-anak. Naging abala kasi talaga siya sa buhay dahil sa iba't iba niyang trabaho. Kung may parangal nga siguro sa pinakamasipag na tao sa buong mundo, ay pwede na siyang ihanay sa pagpipilian. Sa umaga ay isa siyang dakilang office clerk ng isang insurance company na sinasabayan niya ng pagbebenta ng kung ano-ano ang mga item sa kanyang mga kaopisina. Sa uwian ay on-call reliever naman siya sa convenience store malapit sa kanilang bahay. Tinatawagan siya kapag need ng tao o biglang absent ng mga staff doon. At sa gabi bago matulog ay nag-o-online styling naman siya. Mabuti na iwanan mo ang trabaho mo, Insan. Naku, yayaman ka niya ng sobra sa sipag mo. Sana nga. Ang kaso malabo, Giselle, dahil sa dami ng utang. Minsan gusto ko nang bumigay at sumuko. Iniisip ko na lang ang pamilya ko. Hinawakan siya ni Giselle sa braso. Tiis-tiis lang, Insan. Pasasaan ba't makakaahon din kayo? Salamat, at salamat sa malaking tulong mo pala. Kahit ayaw mong ipasabi ay sinabi sa akin ni tatay na ikaw ang gumastos sa lahat ng kailangan ni Nani sa ospital nung inatake siya. Hindi ko alam kung saan na naman ako kukuha ng pera o kung saan uutang kung wala ang tulong mo. Ni hindi ko nga alam kung paano kita babayaran sa utang ko pa sa'yo na 20,000. Wala yun. Sino bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? At wag mo muna isipin yung hiniram mo sa akin. Unahin mo ang dapat unahin dahil hindi ko pa naman kailangan. Hindi napigilan ni Cassie na hindi yakapin ng pinsan. Naluha pa siya ng konti. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat niya sa laki ng pag-unawa sa kanya ni Giselle. Yun din ang dahilan kung bakit hindi niya matanggihan ang pag-abay sa kasal nito. Kahit nang hihinayang siya sa araw ay inilaan talaga niya ang araw na ito para makadalo siya sa kasal nito. Kasal ko ngayon, huwag ka magdrama. Dapat masaya lang tayo. Biro sa kanya ni Giselle nang pinakawalan niya ito ng yakap. Sa gitna ng kanyang pagluha ay matamis siyang ngumiti. Doon muna ako, Cassie. Enjoy yourself, okay? Sige, Insan. Iniwan na nga siya ni Giselle. Napakalalim na buntong hininga naman ang kanyang ginawa. Gusto niyang sundin ang sinabi ng pinsan na mag-enjoy siya, kaya hindi na niya inalis ang pagkakangiti sa kanyang mga labi. Naisip niya na hindi naman siguro masama kung kakalimutan niya kahit ngayon lang ang mga atraso niya na naiwan sa Maynila. Ngunit sa kasamaang palad, wala pang 5 minutes ay tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang purse. Nang basahin niya ang pumasok na mensahe, ay nabura agad ang kanyang ngiti. Paano ay mensahe yun sa kanyang loan online? Porke delayed siya ng 2 araw na pagbabayad, ay may pagbabanta na naman ang message sa kanya. Mabuti nga patayin niyo na ako para matapos ng paghihirap ko. Nainis niyang sabi nang ibalik niya ang cellphone sa kanyang purse. Babaliwalain na sana niya yon dahil nasanay na siya sa mga pagbabanta sa kanya. Subalit muling tumunog ang kanyang phone at may tumatawag naman. Hello, Tita Celine? Napilitan niyang sagot dahil tiyak na malalagod siya kung hindi niya sasagutin. Mas takot siya sa tiyahin. Hello, Cassie. Tumawag lang ako para ipaalala ang hulog mo sa utang mo. Next week na ulit yon at sinasabi ko sa'yo, hindi pwede napapalyakan na naman o madidelay dahil kailangan ko rin ng pera. Opo, Tita. Hindi ko nakakalimutan. Buong 5K, Cassie. Walang labis, walang kulang, para hindi na naman tayo magkaproblema. Opo, sige po. Pakiramdam ni Cassie ay puputok na ang kanyang ulo nang pinatay ng tiyahin niya ang tawag. Tuluyang hindi na siya nakangiti pa nang ang bangko naman ang sunod na nag-email sa kanya. Ang galing. Talagang nagsabay-sabay pa kayong maningil. Kahit isang araw lang ayaw niyo talaga akong sumaya, no? Patayin niyo na lang kaya talaga ako. Inis niyang turan. Hindi sinasadya ay napalakas pala ang boses niya. Napatingin ang mga bisita sa kanya. Sorry po. Hiyang-hiya niyang paumanhin bago nagpasyang lumabas ng reception area. Kailangan niya ng hangin kundi masasuffocate na talaga siya sa laki ng kanyang problema sa pagkakautang. Nagtungo siya sa tabing dagat. Pinayapa niya roon ang sarili. Diyos ko, ano na naman ang gagawin ko ngayon para sa mga utang ko? Tulungan niyo po ako, Diyos ko. Taimtim niyang dasal nang tumingala siya sa langit at pumikit.
Isang taon nang nakakalipas nang mag-umpisang malubog siya sa utang. Nagugat ang lahat sa pagkakalulong sa online sabong ng kanyang kapatid at isinanla ang kanilang bahay. Umutang si Cassie sa kanyang tiyahin para matubos agad yun. Sumunod ay nakabangga naman ng bata ang tatay niyang tricycle driver. Ginastosan niya yon, wag lamang makulong ang kanyang ama. Tumulong siya sa gasto sa pamamagitan ng pagluluon sa bangko hanggang sa gumaling ang bata. Hindi pa natatapos doon. Nagkasakit naman ang nanay niya sa kidney kaya napilitan naman siyang umutang sa online app. Lumubog na ng lumubog sa utang si Cassie dahil kinailangan na niyang umutang ng umutang para may pambayad siya sa mga utang din. Niwala na yata siyang kakilala na hindi niya nautangan. Hiyang-hiya na siya pero anong magagawa niya? Wala na siyang maisip na paraan. Kung pwede nga lang niyang hatiin ang kanyang sarili para makapasok pa sa ibang mga trabaho ay ginawa na niya. Kaya mo to, Cassie. Kayanin mo. Wala kang choice. As usual ay pampalakas loob na sabi niya sa sarili nang magmulat siya ng mga mata. Nangingilid ang mga luha niyang tumanaw sa pinakadulo ng dagat. Ang hindi niya inakala ay maiinganyo siya na lusungin ng dagat. Nadedemonyo siya na gawa ng masama ang kanyang sarili para matapos na ang kanyang mga problema. Hindi nagtagal ay nakikita na nga niya ang kanyang sarili na dahan-dahang humahakbang palapit sa tubig. Miss, okay ka lang? Mabuti na lamang at isang lalaki ang pumigil sa kanyang braso. Ha? Animoy nagising sa saglit na pagkakaidlip si Cassie. Nawawala pa rin siya ng kaunti sa sarili na napatingin siya sa lalaki. Kakoy, ayos ka lang ba? Bakit ka papalapit sa dagat ng ganyan ang suot mo? May problema ba? Napakurap-kurap si Cassie, pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa laki ng problema niya ay muntik na niyang gustong mamatay. Salamat sa Diyos at dumating ang lalaking to. Hinamig niya ang sarili bago ibalik ang tingin sa lalaki at sumagot. Ang totoo, hindi ako okay. At salamat dahil iniligtas mo ako sa muntik ko ng gustong pagpapakalunod. Yun nga naisip ko kanina nang makita kita. Kung ano man ang problema mo, may solusyon dyan. Kaya wag mo nang uulitin yun. Masarap pa rin na mabuhay, miss. Sinabayan ni Cassie ang kanyang paggiti sa pagsuri sa kabuuan ng lalaki. Gwapo ito. Matangos ang ilong, mapupungay ang mga mata, at ang mga labi, mamula-mula. Nag-aanyaya ng matamis na halik. Ang kaso, mukhang mahirap. Naisaloob niya nang mapansin niya ang damit ng lalaki na madungis. Ang kulay puti nitong t-shirt ay basa ng putik. May putik din ang mga paa nito, kamay, pati buhok, at may konti pa sa pisngi. Hindi rin syempre nakaligtas sa kanya ang hawak nitong sako na may mga lamang basura. Napangiwi si Cassie. Na-turn off agad siya sa lalaki kahit pa ang gwapo nito. Simula kasi nang nabaon siya sa utang, ay pinipilit na niyang maging allergic sa lalaking mahirap. Mahirap na nga ako, mahirap pa nga asawahin ko. Dagdag utang na naman kung hindi ako mapapalamon. Wag na. Lagi niyang paalala sa sarili na naging motto na nga niya. Tumikhim si Cassie at pinilit pa ring maging friendly sa lalaki. Salamat ulit, mister. Sige, doon ako. Babalik na ako sa kasal ng pinsan ko. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang lalaki. Mabilis at malalaki na hakbang ang ginawa na niya para makalayo rito. Hindi na nakita ni Cassie ang paglapit ng bodyguard ng lalaki. Ang hindi alam ng dalaga ay si Idan ang lalaking tumulong sa kanya. Isang binatang bilyonaryo na nagmamay-ari ng YD Construction Services. Isa sa mga pinakatanyag na kumpanya sa larangan ng konstruksyon sa bansa. Kilala ang YD sa pagtatayo ng malalaking gusali, matatayog na kondominium, at mga mararangyang resort sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang kumpanya niya ay ilang dekada nang namamayagpag. Negosyo pa ito na minana ng magulang niya sa lolo niya na minana naman niya kalaunan. Ayos ka lang, sir. Ano nangyari at ang dumi mo? I'm okay sa tour. May tinulungan lang kasi ako na matanda. Nadulas kami parehas dun sa putikan. Matanda, sir? Nasaan siya? Nandoon, umiihi. Napansin ng bodyguard ang hawak ng amo na sako. Akin na po yan. Hindi na at baka madumihan ka pa. Dalawa na tayo magbibihis ulit kapag ganun. Baka pag-untugin na tayo ni Briggs kung matatagalan pa tayo na magpunta sa kanyang kasal. Sa bagay nga po, sir. Kagagaling lang sa Hong Kong ni Idan para sa isang business trip. Nakipagpulong siya sa mga foreign investors na interesado sa kanilang bagong proyekto, ang high-rise luxury condominium sa Maynila. Kahit pagod ay dumiretso siya ng uwi sa San Ildefonso para maka-attend sa kasal ng kaibigang si Briggs. Hindi naman daw problema kung malilate siya, ang mahalaga ay makadalo siya.
Sa kamalasan ay isang matanda ang kaninay nahilo sa bandang maputik. Tinulungan niya ito na siyang dahilan kung bakit ang dumi-dumi niya ngayon. Ayan na siya, sabi ni Idan nang makita ang matandang babae. Sinalubong nila ito. Lola, okay na ho ba kayo? Nandito na ang kasama ko. Pwede ka niyang dalhin sa ospital kung nakakaramdam ka pa po ng hilo. Ayos na ako, iho. Maraming salamat sa tulong mo. At ito na pala ang jacket mo. Sigurado po kayo? Paniniguro ni Idan. Si Satur ang kumuha sa suit niya na pinahiram sa matanda kanina para hindi ito lamigin. Oo, iho. At akin na rin yung kalakal ko. Ibinalik naman ni Idan ang sako sa matanda. O siya, sige. Uuwi na ako. Salamat ulit sa tulong, iho. Saglit lang, Lola. Kinapa ni Idan ang wallet sa bulsa ng pantalon. Kumuha siya roon ng makapal at puros tagi-1,000 pisong papel at iniabot sa matanda. Heto po para sa inyo. Kaunting tulong. Nako, iho. Hindi ko matatanggap yan. Tinulungan mo na ako kanina. Sapat na yun. Kinuha ni Idan ang kulubot na kamay ng matanda at pilit inilagay roon ng mga pera. Tanggapin niyo na ho. Ibili niyo ng kailangan niyo, lalo na ng gamot. Alagaan niyo po ang sarili niyo at mag-iingat kayo palagi. Naluluhan ng umiti ang matanda. Kitang-kita sa mga mata nito ang walang pagsidlang kasiyahan sa malaking tulong na natanggap. Salamat, iho. Wala pong anuman. Pagpalain ka pa ng Diyos. Salamat po, Lola. Maluwag siyang niyakap ng matanda bago ito tuluyang umalis. Madamdaming inihatid ito ng tanaw ni Idan. Noon pa man, dahil laking lolo at lola siya, ay malapit ang loob niya sa mga matatanda. Sir, kailangan niyo na pong magtungo sa kasal ni Sir Briggs. Paalala sa kanya ni Satur. Okay, let's go. Magkaagapay ang mag-amo na bumalik sa hotel. Mabilis ang naligo at nagbihis si Idan. Wala pang 30 minutes ay nakarating sila sa reception venue ng kasal ni Briggs. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya nang makita ang kanyang presensya. Akala ko hindi ka na darating, dude. Itatakol na sana kitang kaibigan eh. Biro sa kanya nito. Kanina pa sana ako rito, may nangyari lang kasi. Anong nangyari? Naaksidente ka ba? Hindi, basta mahabang kwento. Saka ko na sasabihin. By the way, congratulations. Sa wakas, nakatali ka na. Good luck sa inuman session na hindi mo na maa-attendan dahil hindi ka papayagan ng misis mo. Kay lakas ng naging tawa ni Briggs, nahawa naman si Idan. Nasaan na pala ang bride mo? Tanong niya nang tumigil sila sa tawanan. Nandun, kasama ang pinsan niya. Itinuro ni Briggs ang kinaroroonan ng asawa. Sinundan ito ng tingin ni Idan at ganoon na lamang ang pagkunot ng noo niya nang makita niyang ang kausap ni Giselle ay ang babaeng gustong magpakalunod sa dagat kanina. Hindi siya makapaniwala na pinsan ito ni Giselle. Kaya naman pala ganoon ang kasuotan nito dahil abay ito ng kasal. Halika, lapit tayo sa kanila. Anyaya sa kanya ni Briggs na kanyang ikanatuwa. Nagka-interes siya lalo sa dalaga. Ipokrito na siya kung hindi niya aaminin na nagagandahan siya rito. Taglay ng dalaga ang simpleng ganda na habang tinititikan ay lalong gumaganda. Han, nandito na si Idan. Agaw pansin ni Briggs sa asawa. Idan, mabuti nakarating ka. Natuwa agad si Giselle, niyakap siya nito. Alam ko kasi na papatayin niyo akong dalawa kung hindi ako makakarating. Buti alam mo. Nagtawanan silang tatlo. Kasabay ng pagtawa ni Idan ay ang pagsulyap niya sa dalagang kasama ni Giselle. Oh, by the way, this is Cassie Escoriaga. Pinsan ko sa Maynila, pero originally taga Cebu rin siya gaya ko. Pakilala na ni Giselle sa pinsan. Insan siya naman si Idan Pamplona, best friend ni Briggs. Tipid nang umiti si Cassie. Hi, nice meeting you, Cassie. Inilahad ni Idan dito ang kamay. Tinanggap yun ni Cassie. Doon muna ako, Giselle. Agad na paalam ni Cassie. Lihim na nasaktan si Idan. Pakiramdam niya may sumuntok sa kanyang sikmura. Halatang hindi kasi interesado sa kanya ang dalaga. Unang pagkakataon na may hindi nagpapansin na babae sa kanya. Pasensya ka na, Idan. Ganyan talaga si Cassie, medyo suplada. Ayos lang, Giselle. Hindi naman ako nagpunta rito para sa ganoong bagay. Para sa inyo ang araw na to. Sus, ang sabihin mo ay mukhang rumurupok na ang charm mo sa babae, dude. Biro naman sa kanya ni Briggs. Pabiro niya itong sinuntok sa tiyan. Nagkwentuhan pa sila bago siya tinantanan ng bagong kasal. Saka lamang niya ibinalik ang pansin kay Cassie nang mapag-isa siya. Pasimpleng inobserbahan niya ito habang sumisimsim ng wine. Naroon si Cassie sa isang table. Mag-isa pero tutok na tutok sa cellphone ang mga mata. Kung hindi parang may ka-chat ay may katawagan to.
Naghintay si Eden ng tiyempo para lapitan ito at muling makausap. Subalit napangiwi siya nang halos tumilipas na ang ilang minuto ay hindi man lang maibaba ni Cassie ang cellphone. Sino bang katawagan niya at mga kachat? Amused niyang naitanong sa sarili. Naiinip na siya. Naiinis siya kung sino man ang katawagan ng dalaga. Sana lang ay hindi nito boyfriend. Ibinottoms up niya ang iniinom na wine at nagpa siyang lapitan na ang dalaga kahit busy pa rin ito sa pakikipag-usap sa cellphone. Ngayon lang siya ulit nagka-interes sa isang babae kaya hindi siya papayag na hindi ito makilala ng lubusan. Hindi niya alam pero kanina nang tinitingnan niya ito sa may tabing dagat bago ito parang magpapakamatay ay napapatitig na siya sa kagandahan nito. Naagaw nito ang kanyang atensyon sa simpleng kagandahan nito. Ang tingin nga niya kanina rito ay isang diyosa ng karagatan. Hindi siya naniniwala sa love at first sight, pero mukhang ganoon ang naging dating ni Cassie sa kanyang puso. Na love at first sight siya sa dalaga. He finds her amusing, and just like that, his heart fell for her. Bahala na. Bulong niya sa sarili bago niya ito nilapitan. Tumikhim siya para maagaw ang pansin ng dalaga. Tiningnan naman siya ni Cassie pero saglit na saglit lang. Naging busy ulit ang dalaga sa kausap sa cellphone. Babayaran po talaga kita, Miss Perez. Wait lang muna kahit ilang araw pa dahil gumagawa pa ako ng paraan. Narinig ni Eden na sabi ni Cassie sa kausap. Hindi siya tsismoso, kaya nang may dumaan na waiter na may dalang mga wine ay ibinaling niya ang pansin sa pagkuha roon ng 2 inumin. Kunwari pa siyang namili kahit alam naman niyang pare-parehas yun. Akala mo naman hindi babayaran? 5,000 lang parang mamamatay na. Ay nako. Himutok ni Cassie nang ibaba na nito ang cellphone. Sinamantala yun ni Eden para magpapansin. Mainit yata ang ulo mo. Wanna drink some wine to help you relax? Salamat. Kinuha yun ni Cassie at nilagok. Oh, dahan-dahan lang. Baka malasing ka agad. Mahaba-haba pang kasiyahan. Napatitig na si Cassie sa feeling close na lalaki. Kahit nakabihis na ito ng maayos para sa okasyon, ay hindi nagbago ang tingin niya rito. Mahirap pa rin katulad niya, na kahit magbihis mayaman ay naaamoy pa rin ang pagiging mahirap. Stalker ka ba? Kanina ka pa sa tabi ng dagat napapansin ah. Kunway pagtataray niya upang ipamalas na hindi siya interesado sa tulad nito. Malas nito dahil hindi ito mayaman. Grabe ka naman, inalok lang kita ng wine. Hindi na nagsalita pa si Cassie. Ayaw naman kasi talaga niyang maging harsh or rude. Hinanap na lamang niya ng tingin si Giselle para magpaalam na. Uuwi na siya. Wala na talaga siya sa mood para makipagsaya pa sa okasyon. Sira na talaga ang araw niya dahil sa mga makukulit at akala mo kung mga sinong mga maniningil. Anong nangyayari? Tanong niya nang magpalakpakan ng mga tao. Oras na para sa pasabit ng pera. Magsasayaw ang bagong kasal para sabitan sila ng pera ng mga tao o bisita. Ginagawa itong tradisyon ng kasal dito sa lugar namin bilang simbolo ng pagbibigay ng swerte, kasaganaan at tulong sa bagong buhay ng mag-asawa. Sagot ni Eden. Ah, okay. Alam naman yun ni Cassie kaya hindi na siya nagtanong pa. Kahit man sa probinsya nila ay may ganoon ding ginagawa sa bagong kasal. Saglit nga lang ay nagsabit na isa-isa ang mga bisita ng pera. Kahit papaano ay nawili na si Cassie sa panonood. Nanood na lamang siya dahil wala naman siyang choice kundi ang maghintay na matapos ang sabitan para makapagpaalam kay Giselle. Wow! Maya-maya ay naibulalas ni Cassie. Hindi pa man kasi nagtatagal na nagsasayaw ang ikinasal ay halos matabunan na ang mga ito ng perang isinabit. Lalo pang napanganga si Cassie nang naglatag ng 1 milyon ang tatay at nanay ni Briggs. Ganyan karaming isasabit kapag ikakasal sa lugar na to? Mga usisa niya sa katabing si Eden. Oo, pero kapag madami kang kakilala siguro at medyo may kaya sa buhay. Talaga? Oo naman. Mas namangha si Cassie sa panonood. Hanggang sa nakatanggap siya ng reply sa isang kakilala na sinusubukan niyang utangan kanina para ipambayad sa mga naniningil sa kanya. Sorry Cassie, pero wala din ako ngayon dahil nagkasakit ang asawa ko. Basa niya sa chat message. Disappointed man siya dahil ang kilala na lang niya na yon ang inaasahan niyang mahihiraman ng pera ay ibinuntong hininga na lamang yun ni Cassie. Ayos ka lang? Oo. Itinuon niya ulit ang pansin sa nagsasayaw na bagong kasal. Hanggang sa isang pilyang ngisi na ang sumilay sa kanyang labi. Alam na niya ang gagawin para mabayaran niya lahat ng utang niya sa Maynila. Tama, kailangan ko lang maikasal dito. Naibulalas niya. Ha? Ikakasal ka dito?
Tanong sa kanya ng lalaking katabi niya. Nakangiti niya itong tiningnan at lumawak ang pagkakangiti niya nang pumasok din sa isip niya na ang lalaki ay pwede niyang gawing groom. Taga rito ka ba sa San Ildefonso? Oo, at dito ako lumaki. So, madami kang kakilala rito? Oo naman. May asawa ka na? Binata pa ako. Mabuti kung ganun dahil gusto kitang pakasalan. Ano? Gulat nitong bulalas. Dalaga ako at alam kong type mo ako dahil kanina ka papapansin. Huwag ka na mag-effort dahil papakasal agad ako sa'yo, Eden. Lasing ka na ba o nababaliw ka na? Wala sa pagpipilian dahil ang tamang sagot ay desperada na ako. Ha? Desperada ako na lubog sa utang, kaya kailangan ko maikasal para magkaroon ako ng pera na ganun karami. Itinuro niya ang nagsasayaw na bagong kasal. At natitiyak ko na ikaw din. Alam ko na kailangan mo rin ng pera dahil katulad ko mahirap ka rin. Tama? Napasulyap si Eden sa parating na tauhan. Mukhang may sasabihin sa kanya. Pasimple niya itong sinenyasan sa mata at inilingan bago pa man ito makalapit sa kanya. Kailangan mo rin ng pera. Umamin ka, Eden. Huwag kang mahiya. Ibinalik ng binata ang atensyon sa parang nababaliw ng dalaga. Ano? Kailangan mo, hindi ba? Oo, kailangan ko. Napilitan niyang sagot. Nagliwanag ang mukha ni Cassie. Anong trabaho mo ba? Bodyguard at driver ako ng isang may-ari ng multi-billion construction company. Parehas lang pala tayo na tama lang ang sinasahod para mabuhay. At kahit hindi mo sabihin, alam ko na may mga utang ka rin dahil kulang ang sinasahod mo para sa pamilya mo. Kaya tama lang itong naisip ko na paraan para magkaroon tayo ng madaming pera. Ang magpakasal tayo. Pakasal? Alam mo bang pinagsasasabi mo? Hindi basta-basta ang pagpapakasal, Cassie. Mahirap ang gusto mong mangyari. Walang mahirap sa taong lubog sa utang, Eden. Basta ako nang bahala. Ang gagawin mo lang ay umuo kapag may nagtanong kung totoong ikakasal ka na at magpanggap na mahal mo ko. Nagusot na talaga ang noon ni Eden. Bahagyang natawa naman si Cassie. Feeling close na siya na kumapit sa braso ng binata. Magtiwala ka lang sa akin kung gusto mong magkapera. Madami akong kilala na makakatulong sa atin kahit sa simpleng kasal lang. Kagastos man tayo ay mas malaki naman ang tubo kapag nagbigay ang mga tao ng congratulatory money sa atin. Tapos mga regalo na pwedeng ibenta at mga tulad niyo na magsasabit sila ng pera. Alam mo bang walang divorce dito sa Pilipinas? Kapag nagpakasal tayo ay talagang magiging mag-asawa na tayo. At sinong may sabi na papakasal tayo ng tunay? Siyempre hindi totoong kasal ang gagawin natin. Halos magsalubong na ang kilay ni Eden. Kinilig naman si Cassie. Hanggang tenga ang pagkakangiti na ibinalik ang pansin sa nagsasayaw pa ring bagong kasal. Mas kumapal pa ang pera na nakasabit sa mga ito. Lalo tuloy siyang natakam sa pera. Muntik na siyang maglaway. Hindi na siya makapaghintay na sunod na ikasal. Lalong hindi na siya makapaghintay na mabayaran niya lahat ng kanyang utang. Pagkatapos ng pagsasayaw ay agad na hinilan ni Cassie si Eden. Gulat na gulat tuloy ang kanyang pinsan at ang asawa nito nang ipakilala niya si Eden na boyfriend niya. Paano nangyari yun? Kakikilala niyo lang yata kanina. Kunwari lang yun na hindi ko siya kakilala kanina at baka kako mabigla kayo, insan. Ang totoo, nakilala ko na si Eden sa Maynila at sikretong nakipag-date siya sa akin hanggang sa naging kami. Nagulat na nga lang kami nang magkita kami dito. Hindi niya akalain na pinsan ko ang bride at best friend niya naman ang groom. Nung isang araw lang namin nalaman at hindi namin sinabi sa inyo dahil gusto namin kayong isurpresa. O diba, nagulat kayo? Ganun pala. Grabe, ang liit nga talaga ng mundo. Oo nga, insan. At alam mo ba, dahil doon ay nag-propose na siya sa akin. May ugnayan pala kaming dalawa dahil sa inyo ni Briggs. Kaya sabi niya, hindi na niya ako papakawalan. Pakakasal na rin kami next month. Congratulations sa inyo kung gano'n, insan. Akala ko puro ka nalang trabaho. Nakakapag-date ka rin pala. Buti naman. Thank you, Giselle. Nagyakapan sila. Insan, may fever sana ako. Anya nang maghiwalay sila ng yakap. Ano yun? Pwede bang pa-arbor niyang wedding gown mo? Gustong-gusto ko kasi kaya naisip ko ngayon lang na hiramin ko na lang kaysa gumastos pa kami sa pagbili o pagrenta. Hindi ka mabibilhan ni Eden? Siyempre sabi niya siya nang bahala, pero naisip ko lang magagastos pa siya. Hindi naman ako maarte at magarbong tao. Gusto kong magpaka-praktikal. Ang hirap na ng buhay ngayon para isipin ko pa na maging bongga ang kasal namin. Saka noon pa man na bata tayo, sa'yo na ako nanghihiram ng kung ano-anong gamit. Saglit na natigilan si Giselle.
Pero naunawaan naman agad nito si Cassie kaya ngumiti rin ulit. Alam ko na kung bakit nagustuhan ka ni Eden. Siguro nakita niya sa'yo yung magandang katangian mo na yan na simple lang at matipid na tao. Pilit na nagtatawa si Cassie. Oo, yun nga sabi niya. Wala na raw siyang makikita na babaeng katulad ko. Congratulations sa inyo kung ganun. Sige, kung may kailangan ka sa kasal nyo, sabihin mo lang sa akin kung gusto mo talaga tong gown ko. Salamat, Insan. Tuwang-tuwa na muling niyakap ni Cassie si Giselle. Hindi na nakita ni Cassie ang makahulugang senyasa ni Eden at Giselle, pati na rin ni Briggs. Ayos na, akin na ang cellphone mo. Bago umuwi ay sabi ni Cassie kay Eden nang sila muli ang magkasama. Bakit? Basta akin na. Inilabas ni Eden ang cellphone. Medyo nagulat si Cassie nang makita niyang latest iPhone yun. Sa'yo to? Sure ka? Hindi, syempre. Sa boss ko yan. Pagsisinungaling ni Eden. Pero wala ka bang sariling phone kahit mumurahin lang? Wala pa dahil nasira. Oo, nasira kaya pinapagamit lamang sa akin ni Sir yung spare phone niya. Okay, sige. Idinayal ni Cassie ang number niya sa mamahaling cellphone at tinawagan. Pinatay din naman niya agad at ibinalik sa binata. Pinagring lang. Save mo na lang ang number ko dyan, Eden. Ginawa naman ito agad. So paano? Tatawag na lang ako sa'yo para i-update kita tungkol sa kasal? Okay. Halos speechless pa rin ang binata dahil sa bilis ng pangyayari. Sige, kita-kits na lang ulit. Kailangan ko nang umalis at bumalik sa Maynila dahil may mga trabaho pa ako bukas. Bye! Gusto pa sanang pigilan ni Eden ang dalaga nang lumakad na ito paalis. Subalit dahil hindi naman niya alam ang sasabihin, ay hinayaan na lang niya kahit nabitin siya na makasama ito. Ano to, dude? Parang sa mga drama sa TV na magpapanggap kang mahirap. And really, may kasama pang fake marriage sa plot na mangyayari. Tukso sa kanya ni Briggs nang lapitan siya. Nagkibit-balikat si Eden. Hindi nga ako makapaniwala sa nangyari. Ang bilis mag-isip ng babaeng yun. Tinamaan ka, no? Ngumiti lamang si Eden. Ayun, kaya pala walang angal. Tuluyan nang natawa si Eden, na-excite sa mangyayari. Pagbalik ni Cassie sa Maynila ay inasikaso niya agad ang ideya niyang kasal. Kung sino-sino ang tinawagan niya para makalibre sa pinaplano niyang kasal, makabayad lamang sa mga utang niya. Sige na, Tito June, kasal ko naman yun. Ungot niya sa isang tiyuhin na nasa abroad. Ito man ay nautangan na niya. Sige, basta mura lang na cake ha? Yes, Tito, kahit na worth 15 cake lang na cake. Oo, sige. Kailan ba? Next month po. Next month na agad? October 24 na ngayon. Opo, ganun po kabilis kasi ayaw ko na pong patagalin. O siya, ipapadala ko next week ang pera. Thanks, Tito. Tuwang-tuwa na pinatay ni Cassie ang tawag. May 10K na ako agad na kupit. Mababayaran ko na si Tita Celine. Yes! Anya habang nilalagyan ng check ang cake na nakasulat sa notebook kung saan isinusulat niya ang mga kakailanganin nila ni Eden para sa fake na kasal. At ang cake na worth 15K na sinabi niya sa tiyuhin ay 5K lang ang presyo na inilagay niya na balak niyang bibilhin dahil may kilala rin siyang gumagawa ng cake na kanya nang nakausap kani-kanina lang. Nagtaka ang kaibigan at katrabaho niyang si Criza nang makita siyang masaya sa kanilang silid. Kasama niya ito sa boarding house na inuupahan. Bayad ka na ba sa mga utang mo? Timalang masaya ka ngayon, Cassie? Hindi pa, pero malapit ko nang mabayaran lahat. Makakahinga na rin ako sa wakas. Paano? Don't tell me may nagsabi sa'yo sa probinsya na pinuntahan yun na mananalo ka sa loto. Binigyan ka ba ng 6 numbers? Gaga, hindi. Paano nga? Simple lang. Magpapakasal lang ako. Magpapakasal? At kanino naman? Don't tell me nakakita ka agad dun sa probinsya ng jowa. Ganoon na nga at nagkayayaan agad kaming magpakasal kaya humanda ka. Tulungan mo ako sa preparasyon dahil sa isang buwan na ang kasal. Baliw ka ba, Cassie? Kakikilala mo lang, papakasal ka agad? Baliw na kung baliw, pero yun na lang ang tanging paraan para makahinga ako sa pagkakalubog ko sa utang. At saka, hindi naman totoong kasal, crazy. Kasal-kasalan lang. Paano naman yun mangyayari? Baka nga madagdagan pa ang utang mo dahil ang gastos na magpakasal ngayon. Hindi magastos kung matalino ka na magiging bride, katulad ko. Fine, pero paano ko nga makakabayad ng utang sa pagpapakasal, Aber? Hindi ba't lahat ng bisita ay magbibigay ng pera bilang congratulatory money?
Tapos, idadagdag pa ang mga regalo na pwede kong maibebenta. E di yun. Nanlaki ang mga mata ni Criza. Gets na nito ang nais mangyari ng nababaliw na nga yata niyang kaibigan. Proud na ngumiti naman si Cassie. Paggawa ay may isinusulat na ulit siya sa notebook. Sino pang mayaman sa work natin para mabigyan ng invitation? Teka nga, pabiglang hinablot ni Criza ang notebook. Ibig mong sabihin ay magpapakasal ka lang para sa pera o regalo na ibibigay sa'yo ng mga iimbitahin mo at yun ang ipambabayad mo sa mga utang mo? Pak! Buti na uunawaan mo na rin, girl. Abot hanggang tenga ang ngiti na sagot ni Cassie. Pagkatapos ay binawi niya ang notebook. Kaya tulungan mo na rin ako ngayon na mag-isip ng pwedeng imbitahin. Yung kilala natin na mapera at hindi kuripot ha. Nailagay ko na rito sina boss at misis niya. Pati na ang mga kilala kong kaibigan nila. Diyos ko, Cassie. Ano nang nangyayari sa'yo at ganyan ka na mag-isip? Pati sigradong kasal para sa mga taong nagmamahalan ay gagamitin mo sa kagagahan mo. Kilabutan ka nga. As if naman may choice pa ako kung saan ako kukuha ng pera. Wala na, besh. Wala na akong ibang paraan unless magpokpok siguro ako. Sige, mamili ka. Ibibenta ko ang katawan ko o pakakasal na lang ako? Parehas lang yun dahil kung pakakasal ka sa lalaking hindi mo mahal, parang ibinenta mo na rin ang katawan mo sa lalaking pumayag na pakasalan ka. Hindi ka ba nakikinig? Paanong ibibenta kong katawan ko kay Idan? Beking kasal lang naman ang mangyayari. Kasal-kasalan. Fake. Pumayag naman din siya eh. Idan? So Idan ang pangalan ng lalaking pakakasalan mo? Oo, at ang usapan namin ay hati kami sa kikitain namin. Alam mo na, kailangan din niya ng pera kaya pumayag agad siya sa plano ko. Buti pumayag. Siyempre papayag siya dahil tulad ko ipurita rin siya. Sino bang mahirap ang aayaw sa pera? At least matutulungan ko siya sa ideya ko, hindi lang pansarili ko. Napangiwi si Criza. Makikita pa rin sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon. Huwag ka ng kontrabida, Pesh. Support mo na lang ako. Unless mapapautang mo ko ng 500k para mabayaran ko na ang makukulit ng pinagkakautangan ko. Gaga, saan naman ako kukuha ng 500k? Ano ako, anak ng kontraktor? Kung ganun, tulungan mo na lang ako. Mag-isip ka kung saan ako makakahiram ng wedding ring at mga iba pang kailangan sa reception ng kasal. Okay na yung gown ko dahil hihiramin ko yung gown ng pinsan ko. Nahimas-himas ni Criza ang braso. Kinikilabutan ako sa'yo, besh. Diyos ko, nakakahiya ka. Papunta ka na sa mga gancho, uy. Hindi naman, praktikal lang. Saka pag wala na akong utang, babawi ako sa mga magdodonate sa kasal-kasalan namin ni Idan. Baliw ka na nga talaga. Napangiti naman siya ng halos hanggang anit. Masaya talaga siya dahil sa wakas malapit nang gumaan ang kanyang utak dahil mawawala na ang kanyang mga utang. Ilang araw pa na naging busy si Cassie sa pag-contact sa mga kakilala niyang alam niyang mabuburaot niya. Kahit na nasa office siya, ayun ang halos inaasikaso niya. Tinatawagan niya ang kilala niyang mga taong alam niyang makakatulong sa kanya sa kasal. Kinapalan na niya ng todo ang kanyang muka. Katatapos lang niyang kausapin ang bakla niyang kakilala na inungutan niya ng mababang bayad para itong mag-aayos sa kanya at sa mga abay. Catering lang talaga ang malaking problema. Wika niyang namomroblema nang wala pa rin siyang naiisip na ibubudol na tao para sasagot sa kakainin ng mga bisita. Natigil lamang siya sa pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Kumusta, Cassie? Hindi niya nabosesan ang nagsalitang lalaki sa kabilang linya, kaya tiningnan muna niya ang screen kung sino to. Laking tuwa niya nang makita niyang si Idan pala. Ikaw pala, Idan. Ayos lang naman ako. Ikaw? Ayos lang din. At tumawag ako kasi gusto kong malaman mo na nandito rin ako ngayon sa Maynila. Talaga? May inaasikaso kasi rito sa Maynila ang sir ko at yayayain sana kitang kumain ngayon kung hindi ka busy. Sinulipan niya ang orasan sa dingding. Hindi naman, pero 30 minutes pa matatapos ang trabaho ko. Okay lang, maghihintay ako. Sige, kung ayos lang sa'yo, saan ba tayo magkikita? Doon na lang sa Jade Palace Restaurant. Hihintayin kita doon. Okay, sige. See you. Makalipas ang kalahating oras ay nagtungo si Cassie sa usapan nilang restaurant. Laking gulat nga lang niya nang makita niya ang restaurant na meeting place nila ni Idan. Isa pala yung fine dining restaurant. Hindi basta-basta ang kainan dahil kainan daw yun ng mga mayayaman o kilalang tao. Hi! Bati niya agad nang makita niya si Idan sa iginiya sa kanya na table.
Oh, you're here. Tumayo ang binata at gentleman na ipinaghila siya ng upuan. Masaya akong makita kang muli, Cassie. Ako rin, pero bakit naman dito tayo kakain? Pangmayaman dito ah. Sagot niya habang paupo at palingalinga sa paligid. Okay lang, sagot naman ni sir ko to. Natuwa kasi siya nang sinabi ko na ikakasal na ako. Nanlaki ang mga mata niya. Ibig mong sabihin, parang regalo niyo to sa atin sa kasal? Ganun na nga. Napapalatak siya sa panghihinayang. Ano ka ba, Eden? Sana sinabi mo na pera na lang ang ibigay niya. Sayang. Kaysa ang madisappoint ay napangiti ng matamis si Eden. Natutuwa siya sa reaksyon ng dalaga. Gustong-gusto na tuloy niyang aminin ang totoong pagkatao niya. Pero dahil nag-i-enjoy pa siya sa pagpapanggap, ay nagpa siya siyang wag muna. Okay lang naman ako sa McDo, sana ako sa Jollibee kumain. Himutok pa ni Cassie. Hayaan mo na. At least may experience naman natin nung kumain sa ganitong restaurant. I-enjoy na lang natin ang moment at ang ambience. Libre naman to kaya sulitin na lang natin. Paano ako mag-e-enjoy kung alam kong kakainin lang ng mga bulati ko sa tiyan ng pera sana na makakatulong sa akin para makahinga? Huwag kang mag-alala. Iba pa to sa ibibigay niya sa kasal natin. Galante ang sir ko. Sure ka? Oo naman. Unti-unti ay nagliwanag na ang mukha ni Cassie. Ano, order na tayo? Sige na nga. Basta sure ka na malaking ibibigay sa atin ng boss mo sa kasal para malaki ang paghahatian natin. Natawa na lamang si Eden. Sa isip-isip nito'y ano kaya magiging reaksyon ni Cassie oras na malaman na hindi ito mahirap tulad ng inaakala ng dalaga. Magana silang kumain nang ihain sa kanila ang kanilang mga in-order. Curious lang ako, Cassie. Gaano ba kalaki ang problema mo sa pera at ganyan ka kadesperada? Imagine, pati kasal-kasalan, pinatos mo para sa sabi tradition sa province. Tanong ni Eden sa gitna ng pagkain, para na rin may mapag-usapan sila. Ang totoo'y lubog ako sa utang dahil sa pamilya ko. And to be exact, kailangan ko ng kalahating milyon para makaahon at para hindi ako mabaliw ng tuluyan. Kalahating milyon lang? Wawa, nilalang mo ang kalahating milyon? Sorry, nasanay ako kay sir eh. Inismira ni Cassie ang binata at noon na din niya napansin na naka-corporate attire pala ito. Teka, bakit ganyan ang suot mo, Eden? Parang ikaw ang sir? Pangit ba? Gusto ko kasi gwapo ko sa paningin mo kaya hiniram ko kay sir. Hindi naman. Bagay nga sa'yo eh. Nagmukha kang mayaman. Kung makikita ko siguro ang sir mo'y pagkakamalan pa kitang boss kaysa sa kanya. Bahagyang natawa si Eden. Kumain na nga lang tayo at binubola mo na ako eh. Natawa na rin si Cassie. Nagngingitian sila habang kumakain. Nang matapos ay napagpasyahan nilang maglakad-lakad muna habang nagkukwentuhan pa rin. May pasok ka ba bukas, Cassie? Oo, wala namang araw na wala akong pasok. Para malaman mo ay isa akong babaeng walang pahinga. Dahil ba sa mga utang mo? Exactly. Gusto mo ihiram kita sa sir ko ng pambayad mo? Mabait yun. Nako, utang na naman. Salamat pero wag na akong utang lang din naman. Diyan ako lumubog sa pangungutang para ipambayad din sa utang. Ganun ba? Oo, kaya kung gusto mo akong tulungan ay tulungan mo na lang ako sa peking kasal natin. Mas okay pa yun. Tiwala ka talaga na makakalikom ka ng madaming cash gift ano? Oo naman. Actually, madami na akong kakilala at katrabaho na excited sa kasal ko. Ibig sabihin ay excited na rin silang gumastos. Mag-invite ka rin ng nakakaluwag mong kakilala ha. Si sir mo, kunin nating ninong. Matamis ang naging ngiti ni Eden. Sure, galante yun. Ang kaso, problema natin ng catering at ang ipapakain natin sa mga bisita, Eden. Baka may kilala kang hindi mahal maningil pero masarap magluto. Kunwari ay nag-isip si Eden bago nagsalita. Yun na ba ang problema? Madami pa pero kakayanin ko ng iba na hanapan ng sponsors. Yung mga handa na lang sa reception ang problema sa ngayon. Huwag mo nang problemahin yun. I-request ko na yun kay sir pati ang reception venue. Ani mo'y nakakita ng himala si Cassie. Nagliwanag bigla ang muka. Talaga? Sure ka, Eden? Sinabi ko na sa'yo, galante yun. Kaya sure ako na hindi niya ako tatanggihan. Takot lang niya na mag-resign ako. Ang galing ko kayang driver. Sa sobrang kasiyahan ay nagtitiling napayakap si Cassie sa binata. Napakunyapit sa leeg ng binata na ikinagulit ng husto ni Eden. Sorry. Hindi naman nagtagal ay natauhan si Cassie. Kakalas na sana siya ng yakap pero siya naman ang nagulat
nang biglang siilin ng halik ni Eden ang kanyang mga labi. Habang nakamulagat, nagandara pa siya sa pag-aayos ng kanyang isip. Kahit itinatanggi niya na walang epekto ang halik nito, ay hindi naman maitatanggi sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa huli, kaysa itulak si Eden upang maputol ang kanilang halikan, ay ipinikit niya ang mga mata upang namnamin ang matamis nitong halik. Mabuti na lamang at bago pa siya mawala sa katinoan ay bigla niyang naalala ang kanyang mga utang. "Stop, Eden!" Malakas niyang sabi sabay tulak sa dibdib nito. "Bakit?" "Kailangan ko nang umalis. May mga ibibenta pa ako online. Baka naghihintay na sa akin ang mga minors ko." Pag-iwas niya at madali nang tumalilis. May pahabol na sinabi si Eden. Tinawag nito ang kanyang pangalan pero nagbingi-bingihan siya. "Zero utang muna bago landi, self. Diyos ko ka, Cassie." Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili habang pauwi. Pilit niyang inaalis sa isipan ang makulit na aparasyon ni Eden. Subalit kahit anong gawin niya ay sumisingit pa rin talaga ang cute at nakangiting itsura nito. Hindi niya namalayan ay napapahawak na pala siya sa kanyang labi na hinalikan nito. Hanggang sa makauwi at matutulog na siya ay si Eden pa rin ang laman ng balintataw niya. Ayaw siyang tantanan kaya napuyat tuloy siya. Mabuti na lamang at nang lumipas ang ilang araw ay unti-unti ring nalusaw ang kanyang kilig. Nakatulong ang pagbibisi-bisihan niya sa kanyang mga trabaho at pag-aasikaso sa kasal-kasalan. Kapag kailangan niyang kausapin si Eden ay idinadaan na lang niya sa chat message. "Huwag ka nang tumawag o mag-video call, mag-reply ka na lang sa chat ko." Wika niya habang itinatype yun sa messenger pagkatapos ay isinend na sa binata. Kausap niya si Eden sa chat dahil may itinatanong siya about sa information nito na kailangan sa ipagagawa niyang wedding invitation. "Bakit ayaw mong sagutin ng tawag ko, Cassie?" Reply ng binata. "Bawal ako makita na nakahawak ng CP dito sa office." Reply niya. Naniwala naman ang binata kaya nagpatuloy ang usapan nila sa chat. Hindi na nga tinangka ni Eden na tawagan siya. Laking pasalamat yun ni Cassie dahil ang totoo ay iniiwasan niya ito. Ayaw niyang bigyan ulit ng chance ang kanyang pasaway na puso na kiligin sa binata. Tinapos niya rin agad ang usapan nang makuha niya ang dapat niyang makuha na information nito. Ed Daniel Pamplona pala ang real name niya, kaya pala Eden ang palayaw niya. Bagay sa kanya. Sabi ni Cassie habang pinapasadahan ng mga info ng binata na binigay sa kanya. Kinilig na naman siya nang makalkula niya kung ilang taon na ito. 30 years old? 2 taon lang pala ang age gap namin. Bagay ka... Pinigilan niya ang sasabihin sana nang maalala na naman na hindi siya pwedeng ma-fall kay Eden. "Hindi kami bagay dahil madami akong utang." Malungkot na sabi niya. Muli ay isinantabi niya ang nararamdaman. Tinawagan na lamang niya ang kaklase niya noon na may printing business. Binudol niya ito kaya halos ilibre na sa kanya ang paggawa ng invitation. Labis-labis ang kanyang kasiyahan na ibinaba ang cellphone at pinatay ang tawag. Isang araw sa kanyang muling pagpasok sa office ay dinaanan niya ang wedding invitation na kanyang ipinagawa. Tuwang-tuwa siya nang makita niya ang kinalabasan. "Para talaga kaming totoong ikakasal?" Ngiting-ngiti na sabi niya habang hawak-hawak yun papasok sa opisina. "Talaga? Patingin?" Biglang sulpot ni Eden sabay agaw sa hinahawakan niyang invitation. Lalabi-labi at tatango-tango na sinuri iyon at binasa ang mga nakasulat. "Maganda. Magkano pagawa mo?" "Mura lang dahil kabatch ko yung gumawa ng college. Binola-bola ko kasi." "Pero teka, anong ginagawa mo dito?" "May pinuntahan si sir sa malapit kaya dumaan na rin ako dito sa'yo. Tawag ako sa'yo ng tawag, hindi mo sinasagot eh. Nag-aalala na nga ako na baka patipeking ka sa natin na hindi matuloy dahil galit ka sa akin." "Ako, galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo?" "Naisip ko lang na baka galit ka sa akin dahil sa kiss." "Diyos ko, yun lang magagalit ako sa'yo? Wala yun, Eden. Basta wag mo nang uulitin dahil hindi naman kita totoong jowa." Ngumiti na lamang ang binata. Napansin naman na ni Cassie na mas kumisig pa si Eden sa suot nitong executive suit. Napakunot noo siya dahil hindi na naman ito mukhang bodyguard. Mukha na naman itong boss. "Galing ka bang business meeting at ang forma mo ngayon? Required ba talaga na ganyan ang suot ng driver ng sir mo?" Nakaismid niyang biro. "Oo." "Ano?" I mean, galing kami ng sir ko sa meeting. Syempre kasama niya ako dahil ako ang bodyguard niya at driver. Gusto kasi niya na presentable din ako kapag kasama niya ako sa important meetings niya."
May bahagi na sa isipan ni Cassie na ayaw maniwala pero hinayaan na lang niya. Isiniksik niya sa isipan na madami namang bodyguard driver na katulad ni Eden na mukhang boss dahil sa kagwapuhan. Gwapo naman talaga ito at aminado siyang tipo niya ang anyo nito. Kaya lang, hindi siya pwedeng umibig sa kapwa niya rin mahirap. Nag-almusal ka na, Cassie. Almusal tayo. Pag-iiba naman ni Eden sa usapan. Sinipat ng dalaga ang pambisig na relo. Meron pa siyang higit 30 minutes bago mag-umpisa sa trabaho. Sige pero mabilis lang ah. Sure, tara na. Sa isang sikat na cafe siya dinala ni Eden. Akala ko ba kailangan mo ng pera? Bakit sa mga mamahaling kainan mo ko dinadala? Sino ba kasing tao ang hindi kailangan ng pera, Cassie? Iningusan niya ito. Ibig mo sabihin, hindi mo talaga kailangan? Gusto mo lang ng pera? Ganoon na nga, dahil sapat naman na sa akin ang sahod ko. Gusto ko lang matulungan ka para matapos na ang problema mo sa mga utang mo. Saka wag kang mag-alala, binigyan ako ng boss ko kanina ng pangkain kaya libre ulit tayo ni sir. Sinabi ko kasi na yayayain muna kitang magkape. Ang bait naman talaga ng sir mo. Pati ako naka-curious nang ma-meet siya. No worries, kapag may time ka na ipapakilala kita sa kanya. Sige pero sure ka ba talaga na gusto mo lang akong tulungan? Oo naman, para makabayad ka na sa mga utang mo. May kung anong bagay na humaplo sa puso ni Cassie. Buong akala niya talaga ay pumayag si Eden sa ideya niya na kasal dahil katulad niya itong gipit sa pera. Hindi pala. Hindi lang siya gwapo. Ang bait pa. Lihim na nais sa loob niya. Umorder na si Eden ng kape nila nang lapitan sila ng isang crew. Sinamantala yun ni Cassie para titigan ito. Mistulang naging slow motion ang lahat kaya naman kahit ang mga pagkurap ng binata ay gwapong-gwapo na siya. Ang gwapo ko, no? Biro nito nang mahuli na nakatingin siya rito. Feeling mo? Hiyang-hiya siya na nag-iwas ng tingin. Dagling na mula ang kanyang magkabilang pisngi. Huwag ka nang mahiya na sabihin ng totoo, Cassie. Iningusan niya ito at pasalamat niya dahil may tumawag sa binata sa cellphone. Yes, I'm just nearby. Why? Napakunot noo si Cassie. Napansin niya agad ang tila sanay na pagsasalita nito ng English. Okay, don't worry. I'm on my way back. Make sure Mr. Yun doesn't leave until I get there. Sabi pa ni Eden sa kausap nito sa cellphone bago nito pinatay ang linya. Cassie, I have to go. Tumawag ang... Baling ito kay Cassie pero bigla itong natigilan. Kinagat ang ibabang labi. Halos magdugtong naman ang mga kilay ni Cassie na nakatitig sa binata. Awang ang mga labi niya at hindi makapaniwala sa ekspresyon ng kanyang muka. Parang nahuhulaan na niya kasi ang pagkatao nito. Cassie, let me explain. Ano kasi... Bigla ay ngumiti na si Cassie. Ano ka ba? Hindi mo kailangan magpaliwanag. Namanghalang naman ako dahil ang galing mo palang mag-English. Ang galing? Nahahawa ka siguro sa sir mo, no? Hayaan mo na nga. Bagay naman sa'yo. Para ka talagang boss. Umasim ng konti ang mukha ni Eden na napakamot sa batok, but at the same time ay naginhawaan naman. Buong akala nito ay buking na ito. Buti na lamang at hindi pa pala. Gusto pa nitong makilala si Cassie ng mas malalim pa. Sige na Eden, umalis ka na at baka kailangan ka na sa trabaho mo. Are you sure? Oo, kailangan ko na rin naman pumasok sa work. Kita-kits na lang at i-chat na lang kita kung may kailangan ako sa'yo. Okay. Tumayo si Eden at lumapit kay Cassie para magbeso, pero pinigil ito ng dalaga. Teka, anong gagawin mo? Goodbye, kiss. Itinulak ito ni Cassie. Hindi na, chachancing ka lang eh. Natawa na lamang si Eden. Sige na, alis na. Salamat sa pakape. Okay, alis na ako. Babawi na lang ako sa susunod natin pagkikita. Ubusin mo yung cake at kape mo, o kaya dalhin mo sa trabaho para may mamerienda ka mamaya. Oo na. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Eden bago ito lumakad na palabas ng cafe. Hindi na nito nakita ang dahan-dahang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Cassie habang inihahatid ito ng tanaw. Maya-maya lamang ay tumayo si Cassie at sumunod. Tumawid si Eden sa pedestrian lane ng kalsada. Lumakad kaunti at naghintay saglit. Napakunot noon naman si Cassie na nakasunod ng tingin dito. Dumadagundong ang kanyang puso habang naghihintay sa hindi niya alam kung anong hinihintay niya na mangyayari. Kanina, ang totoo ay nagduda na siya sa biglaang pag-i-English speaking ni Eden. Kung ang pagiging maputi at gwapo nito ay normal naman sa pagiging bodyguard at driver,
Pero parang hindi naman na yata normal kung fluent pa itong mag-English na tila may otoridad pa kung makipag-usap sa katawagan. Parang may mali na. Hala! Nawindang niyang reaksyon nang makita nga niyang may magarang sasakyan na tumigil sa tapat ni Eden. Lumabas ang isang lalaki. Inasahan niyang sasakay ito sa driver's seat para humalilis sa pagdadrive. Subalit biglang yumukod dito ang lalaki. Pinagbuksan din ito si Eden ng pinto sa may backseat. OMG! Ibig sabihin, siya ang boss? Hindi totoo na siya ang bodyguard at driver? Gilalas niyang sabi. Nakanganga si Cassie na inihatid ng tanaw ang magarang kotse na sinakyan ni Eden. Hindi siya makapaniwala. Unti-unti ay animoy nagliwanag ang isip niya sa kaisipang ang laki pala niyang tanga. Gwapo na parang sa mga Greek god. Check. Mistiso na parang alagang aircon. Check na check. Inglesero. Check na check na check. Lahat ng katangian at kilos ng isang mayamang lalaki ay check na check nga kay Eden. Ayos! Ang tanga mo, Cassie. Ang tanga-tanga mo at pinagkamalan mo siyang mahirap. Diyos ko, nakakahiya ka talaga. Sa nagtagsaang realisasyon sa kanyang utak ay napukpok niya ang ulo. Anong gagawin ko ngayon? Nakakahiya ako. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Naiiyak sa kahihiyan na napaisip siya. Maya-maya ay kumari pa siya ng takbo na para bang may hahabol sa kanya dahil sa kanyang katangahan. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng 10 kabayo? Pansin sa kanya ni Criza nang makarating siya sa opisina. Hinihingal din siya at pawisan. Hindi niya ito sinagot. Sa halip ay kinuha niya ang cellphone niya nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan kung paano niya makikilala ang totoong pagkatao ni Eden. Napakabilis niyang sinearch ang totoong pangalan ni Eden sa Facebook. Bakit walang lumalabas? Himutok niya nang lumabas ang resulta na walang Eden. Karamihan, Eden ang lumalabas na pangalan. Yan ang napapala kapag fake ang kasal, ni hindi alam ang FB account ng isa't isa. Tukso sa kanya ni Criza. Pwede ba, Criza? Tigilan mo muna ako dahil stress ako ngayon. Oh, bakit naman? Akala ko ba kering-keri mong kalokohan mo? Inirapan lang niya kaibigan. Napabuntong hininga siya at malalim na napaisip. Magtrabaho ka na, Cassie, at mainit ang ulo ni ma'am. Mamaya mo na problemahin ang problema mo. Bakit mainit ang ulo niya? Yun kasi si Sir Pamplona dumaan dito sa office. Akala ni ma'am ay pipirma na sa property insurance na inaalok natin sa kanya. Pero hindi pa naman pala. Pag-iisipan pa daw. Sir Pamplona ba ang sinabi mo, Beshi? Oo. Naalala mo yung last meeting natin na target nitong company na bilyonaryo? Siya yun. Si Sir Ed. Ano nga yung second name niya? Nakalimutan ko, basta Ed. Namilog ang mga mata ni Cassie bago niya itinuloy ang sinasabi ni Criza. Ed Daniel Pamplona ba? Ay, oo, buti na alala mo pa. Pakiramdam ni Cassie ay bumaba ang lahat ng dugo sa kanyang paa. Sobrang namutla ang kanyang muka. Kilala na niya kung sino si Eden. Hindi na niya ito kailangang i-stalk sa Facebook. Sa kanyang pagkakaalam na laging sinasabi ng kanilang CEO ay si Eden o Ed Daniel Pamplona ay isang bilyonaryong nagmamay-ari ng malaking construction company. At si Eden ang inuutos nitong ligawan ng mga agent ng kumpanya para mapapirma sa kanilang insurance company. Si Eden daw kasi ang paraan para masolve ang lahat ng financial problem na kinakaharap ngayon ng kumpanya. Kainis! Naibulalas niya sabay sabunot sa buhok niya. Hoy, ano nangyayari sa'yo, bruha? Kanina ka pa ha? Naiiyak na tumingin siya sa kaibigan. Nagdalawang isip siya kung sasabihin niya rito ang natuklasan. Bandang huli ay pinili niyang magkwento dahil kung hindi ay baka mabaliw na siya. Maging ito ay nagulat din sa kwento niya. Naku po, patay ka. Pinaglaruan mo ang isang napakayamang lalaki, Beshi. Grabe, dinamay mo pa sa kagagahan mong kasal-kasalan. Yun na nga ang iniisip ko. Hiyang-hiya ako. Anong gagawin ko, Criza? Baliw ka kasi. Kung ako sa'yo, itigil mo na yung kasal-kasalan na yan. Hindi mo alam ang isip ng mga mayayaman. Mamaya niyan, bait-baitan lang siya sa'yo pero ang totoo, may masama pala siyang balak sa'yo dahil gusto mo siyang gamitin sa kabaliwan mo. Or worst, baka bitagin ka niya at ipakulong dahil naniloko ka ng mga tao. Gaga ka talaga, Beshi. Pero paano mga utang ko kung hindi matutuloy ang kasal? Madaming paraan pa dyan. Basta tigilan mo na si Sir Pamplona. Delikado ka. Parang mababaliw na talaga si Cassie nakakamot-kamot ng ulo.
Gayunpaman, syempre ay nakapagpasya na rin siya agad na sundin ang payo ng kaibigan. Kung paanong natapos niya ang trabaho sa araw na yun ng walang kapalpakan dahil sa dami ng iniisip niya, ay hindi na niya alam. Umuwi siya sa inuupahan na kaibigat parehas ng kanyang isip at dibdib. Kailan uuwi ang babaeng nakatira dito? Kailangan ko siyang makausap dahil hindi siya nagbabayad ng utang sa aking anak. Panay pa nga ako kapag sinisingil siya ng anak ko, pero hindi naman tumutupad. Anong akala niya sa pera ng anak ko? Libre na lang. 15,000 yun. Pinaghirapan ng anak ko tapos uutangin lang niya at hindi babayaran? Ang kapal ng muka. Napatigil si Cassie nang marinig niyang bulyaw ng isang babae sa labas ng kanilang inuupahang bahay. Bigla siyang napatago. Natakot siya dahil tiyak na siya ang hinahanap ng nagwawalang ginang. Kung hindi siya nagkakamali ay nanay ito ni Cheska na dati niyang katrabaho sa traveling agency at naging matalik na kaibigan, kaya nagtiwalang pinautang siya kahit hindi na sila magkatrabaho. Hoy kayo! Iwasan niyo ang babaeng yun! Utangera yun na hindi marunong magbayad. Oras na makita ko siya, ipapadampot ko siya sa mga pulis. Malakas na sabi pa ng babae sa mga kapwa niya tenant sa apartment building. Nanginig ang mga tuhod ni Cassie sa labis na pagkapahiya at takot. Ayaw man niya ay tumalikod na siya at tumalilis ng alis. Hindi na niya itinuloy ang pag-uwi. Takot siyang madampot ng pulis. Ayaw niyang makulong. Kabadong-kabado at takot na sumakay siya sa isang bus na nakita niya kahit na hindi niya alam kung saan ang destinasyon. Wala na siya sa matinong pag-iisip. Bahala na kung saan siya mapadpad. Ang mahalaga ay makalayo siya. Ngayong palpak ang plano niya na kasal-kasalan para makabayan sa kanyang mga utang. Mas hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wanted na siya sa mga pinagkakautangan niya. Hindi ganitong buhay ang gusto niya. Tahimik ang buhay niya noon pero dahil hindi niya matiis ang pamilyang dapat ay nasasandalan niya, ang mga ito pa ang nagpahamak sa kanya. Ang sama-sama ng loob niya sa totoo lang. Makalipas ang ilang araw, hindi alam ni Cassie na hinahanap ito ni Eden simula nang parang bula itong naglaho. Sorry sir pero kahit sa akin wala pa ring paramdam si Cassie. Sabi ng nakilala ni Eden na kaibigan ni Cassie na si Criza nang puntahan nito sa inuupahan ng dalaga. Ganoon ba? Opo, at tinawagan ko na rin ng parents niya sa probinsya. Sila man ay hindi pa naman daw kinokontak ni Cassie. Napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eden. Sige, salamat Criza. Basta pakitawagan ako agad kapag nalaman mo na kung nasan siya. Sige po sir, pero pwede bang malaman kung bakit hinahanap mo siya? Paparusahan mo ba siya sa kalokohan niya? What do you mean? Ano kasi, hindi mo po siguro alam pero bago kasi nawala si Cassie, nalaman na niya ang totoong pagkatao mo. Nalaman na din niya na ikaw ang big client na tinatarget ng boss namin. What? Opo, at hula ko kaya siya umalis ng walang paalam dahil ayaw na niyang ituloy ang kasal-kasalan ninyo. At dahil doon ay baka natakot na siya sa mga nautangan niya na hindi niya mababayaran. Kaya umalis siya. Nagtago na po siya, sigurado ako. Tapos araw-araw po may naghahanap sa kanya rito at naniningil. Napatiimbagang si Eden. Sorry po sir sa inasal na kaibigan ko. Desperada lang po talaga siya kaya pati kayo nadamay sa kalokohan niya. Alam niyo naman na siguro nabaon siya sa utang dahil sa pamilya niya. Kaya sana maunawaan niyo po siya. Gustuhin ko man siyang tulungan kaso pareho lang din po kaming empleyado. Sobrang nauunawaan ko siya. Kaya nga pumayag ako sa mga balak niya. Gusto ko siyang tulungan. Talaga po? Oo. At handa akong ialay sa kanyang lahat. Pati buhay ko kung kinakailangan. Dahil para sa akin, espesyal na siyang babae sa buhay ko. Gagawin ko lahat matapos lang ang paghihirap niya. Naginhawaan si Criza. Naiiyak na sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Tama po si Cassie. Napakabait niyo pala talaga kahit noong Eden pa kayo. Salamat. Kaya kapag nagparamdam siya, sabihan mo ako agad. Kailangan ko siya makausap para maamin ko ng nararamdaman ko para sa kanya. Heto ang business card ko. Iniabot ni Eden ang card na kinuha sa wallet. Walang pagsidlan ng saya ni Criza na kinuha yon. May sasabihin pa sana ito pero hindi na nito nasabi dahil may malakas na boses ng ginang sa labas ng apartment na nambulabog sa kanila. Hoy, Cassie! Lumabas ka dyan! Magbayad ka ng utang mo! Sino yun? Tanong ni Eden. Nanay daw ng isa sa mga nautangan ni Cassie, sir.
Ganyan na po siya noong mga nakaraang araw pa. Iskandalosa. Ipinapahiya lagi si Cassie. Ipapapulis din daw po. Kaya siguro nagtago na rin si Cassie dahil sa isang yan. Nakaramdam agad ng inis si Eden. Nakatiimbagang siya na nilabas ito kasunod si Kriza. Tiningnan niya ng masama ang ginang. Hoy babae, ilabas mo ang kaibigan mo. Sabihin mo na wag niya akong tinataguan. Pagwawala ng ginang nang makita si Kriza. Binaliwala nito ang nakakatakot na tinig ni Eden at ang nakaka-intimidate na postura. Pasensya na po kayo pero wala po talaga dito si Cassie. Hindi pa rin po siya umuuwi. Huwag kang sinungaling. Alam kong andyan ng babaeng yon. Ilabas mo siya kung hindi Shut up! Malakas na singhal ni Eden sa ginang kaya napatigil ito sa pagbubunganga. Natigilan ng ginang pero kung makatingin ito kay Eden ay kay sama-sama. Magkano bang utang sa'yo ni Cassie? 15,000. 15,000 lang, ganyan niyo na siya ipahiya sa mga tao. Na para bang buhay na niya ang kapalit ng perang nahiram niya sa inyo. Aba, hoy, pinaghirapan niyo ng anak ko at ang utang ay utang. Teka, sino ka ba't nangingialam ka? Para sabihin ko sa'yo, ilang buwan na akong tinataguan ng babaeng yon. Pangako siya ng pangako na magbabayad sa anak ko pero hindi naman niya ginagawa. Sinong hindi magagalit sa lagay na to? Kahit ganoon ay sana hindi ganito ang pagtrato niyo sa kanya. Sana kinakausap niyo siya ng maayos at hindi ganito na ipinapahiya. Abek, kasalanan niya yon. Kung hindi siya nagtatago ay hindi naman ako magwawala ng ganito. Nagbuntong hininga si Eden. Sige, para matahimik ka na, ako na magbabayad sa utang ni Cassie. Sigurado ka? Bigla ay bumaba ang tinig ng ginang. Oo, at dodoblehin ko pang ibabayad ko sa inyo. Kaya wag na kayong babalik pa dito kahit kailan. Maliwanag? Abay, mainam kung ganon, nang may bayad na din ng mga naabalang oras ko sa paniningin sa kanya. Tinanguan ni Eden ng tauhan niyang si Satur. Lumapit sa kanya ang bodyguard. Everyone, ito si Satur. Sa lahat ng tao rito na nahiraman ng pera ni Cassie, lumapit lang sa kanya para mabayaran kayo ng doble. Ako boss, nautangan ako ni Cassie ng 500. Nagtaas ng kamay na sabi ng isang lalaki. Ako naman ay 1,000. Sabi naman ng ginang na mataba. Sa store ko may utang siya na halagang 800. Sabi naman ng isa pang matandang babae. Sige, lahat kayo lumapit kay Satur para mabayaran kayo ng doble. Pero, ipinamusa muna ni Eden ng kamay at mas pinaseryoso ang kanyang muka bago itinuloy ang sinasabi. Pero oras na malaman kung pinapagsalitaan nyo pa rin ng masama si Cassie, doble nyo ring babayaran sa akin na makukuha nyo. At sa oras na malaman ko na nagpapanggap ang iba sa inyo na inutangan ni Cassie, babalikan ko kayo at sisingilin. Ayoko na rin makarinig pa ng hindi maganda na sinasabi sa kanya. Ayoko na pagchismisan niyo siya. Maliwanag ba? Ako naman ay hindi chismosa, kaya okay. Umasa ka. Nagagalit lang ako sa kanya dahil napapagod na ako kakasingil sa pera ng anak ko. Mahinahon nang sabi ng ginang na nagwawala kanina. Mabuti kung ganun. Sabi lamang ni Eden kahit na ang totoo ay gusto na niyang baliin ang leeg ng ginang. Ako rin sir, dahil noon pa man ay wala namang problema sa akin si Cassie. Nauunawaan ko naman siya at saka nagbabayad naman siya sa store ko kapag may pera siya. Sabi naman ng isa pang babae. Pero sir, pwede bang malaman kung sino ka po? Ako si Eden Pamplona. Ako ang fiancé ni Cassie. At para malaman yung lahat, masama ako magalit kapag inaapi ang pinakamamahal at pakakasalan kong babae. Kaya kong ubusin ng lahat ng pera ko, may ipagtanggol ko lang siya sa mga mananakit sa kanya. Madiin at puno ng otoridad na sagot ni Eden. Tumiklop ang mga tao, natakot sa kanya. Sa nakitang yun ay kumampante si Eden. Ibinalik niya ang tingin kay Kriza. Tipid silang nagngitian. Kapag may darating pa, o kung may nabalitaan ka na nautangan ni Cassie, sabihin mo lahat kay Satur. Siya nang bahala na magbayad sa lahat. Salamat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ng kaibigan ko. Sa wakas makakatulog na siya ng mahimbing at hindi na mahihirapan pa. Sana lang okay siya kung nasan man siya ngayon. Sige, basta tawagan mo agad ako pag may balita na. And I know may utang din si Cassie sa'yo, kaya singilin mo na kay Satur. Ay, sige po sir. Salamat po talaga. Matutuwa po si Cassie sa ginawa ninyo. Ngumiti lamang si Eden. How he wish malalaman nga agad ni Cassie na wala na itong dapat pang ipag-alala sa mga utang nito.
Nagsisisi na tuloy siya kung bakit tinagalan pa niya ang pagtatago ng totoong pagkatao niya sa dalaga. Sana, hindi na kinailangan pa nitong umalis at magtago sa mga pinagkakautangan. Sana noon pa niya ito tinulungan sa problema nito. Sa kabilang banda, pawis na si Cassie gawa ng tirik na araw. Mula nang napadbad kasi siya sa probinsya ng Guadalupe, ay isa na siya sa mga nag-aani ng mais doon. Mahirap ang trabaho, pero laking pasalamat niya at napadpad siya doon nang maligaw siya. Tinulungan siya ng isang buntis na babae na naawa sa kanya dahil gutom na gutom siya. Pinakain siya nito at pinatuloy sa bahay nito. Binagyan rin ng mga bihisan. At nang malaman nitong wala siyang mapupuntahan sa lugar na yon, ay inalok siya nitong magstay doon. Nga lang bilang kabayaran ay kailangan niyang tumulong sa pag-aani ng mais. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, abot-abot ang kanyang pasasalamat dahil wala pa talaga siyang balak na bumalik sa Maynila. Natitiyak niya na oras na bumalik siya sa Maynila ay papatayin siya ng mga inutangan niya. Kung hindi man ay ipapahiya, sasabihan ng masasamang salita at ipapakulong. Tiyak din niya na wala na siyang trabahong babalikan dahil awol na siya sigurado. Hindi naman siya tatakas ng tuluyan sa mga inutangan niya. Gusto lang niya munang ipahinga ang utak niya sa mga problema kahit na saglit lang. Cassie, tawag ka ni Boss Raul. Pumunta ka raw sa office niya. May sasabihin daw siya sa'yo. Napatigil sa ginagawa si Cassie nang marinig yon na sabi ng isang lalaki. Sige po, sagot niya. Ipinunas niya ang braso niya sa mga pawis niya sa noo bago lumakad. Si Boss Raul nila ang asawa ni Judy na buntis na tumulong sa kanya. Mabait din ito katulad ni Judy. Laging nakangiti sa kanya. Boss, tawag niyo raw po ako. Sabi niya sabay kato kahit nakabukas naman ng pinto. Matamis ang pagkakangiti na napatayo ang lalaking may malaki ang pangangatawan. May malalaki ding tattoo sa mga maskuladong braso. Pasok ka, Cassie. Nakangiti rin na pumasok si Cassie. Ano pong sasabihin niyo sa akin, boss? Umupo ka muna, mukhang pagod na pagod ka. Nailang man dahil hinawakan ni Raul ang kanyang likod, ay hindi yun ipinahalata ni Cassie. Nagpatianod siya nang igiya siya nito sa may sofa. Madami pa pong aanihing mais, boss. Sabihin niyo na po sasabihin niyo para makatulong ulit ako doon. Anya habang paupo. Relax ka lang. Mabilis lang tayo na matatapos. May laman na wika ng lalaki. Sa isang iglap ay nasa pintuan na ito ng opisina. Isinara at inalak yon. Bakit mo inalak ang pinto? Doon na nabahala si Cassie. Kinakabahang napatayo siya. Kaysa sumagot ay ngumiti ng malademonyo ang manyak pala na lalaki. Kailangan ko nang umalis, Boss Raul. Pinatatag ni Cassie ang sarili. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang pinto. Hindi niya inalinta na ang nakaharang doon na lalaki. Tumabi ka. Walang takot na tinabig niya ito, pero para lang siyang humawi ng bato. Naging malademonyo ang pagkakangisi ni Raul. Pabigla nitong hinapit ang kanyang bewang at sinibasib siya ng halik sa leeg. Bitiwan mo ko! Nagpumigla si Cassie. Pagbigyan mo na ako dahil sawang-sawa na ako sa asawa ko. Tangina mong pangit kang bad breath ka. Bitiwan mo ko. Manyak! Sigaw niya. Lahat ng alam niya para maprotektahan ng sarili ay ginawa niya. Itinulak niya ito, pinagkakalmot at sinabunutan. Sa kasamaang palad, napakadaling nahawakan ni Raul ang kanyang mga kamay. Huwag ka nang manlaban, Cassie. Gusto ko lang namang makatikim ng taga-Maynila na maputi at makinis. Hayop ka! Mas nagwala si Cassie. Subalit tuluyan na siyang walang kalaban-laban nang isandal siya ni Raul sa dingding. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagsisigaw na lamang siya. Mukhang narinig naman siya ng langit dahil bigla ay nagbukas ang pinto at pumasok doon ang bulto ng isang lalaki. Bitiwan mo siya! Galit na sigaw ni Idan. Ito ang pumasok at napakadaling ibinal niya sa sahig ang lumalapastangang lalaki kay Cassie. Hindi pa ito nakontento. Muli nitong itinayo si Raul at sinuntok ng ilang beses. Idan, tama na! Awat ni Cassie sa binata. Duguan na at puro pasa ang mukha ni Raul. Lupaypay na rin ito. Natatakot siyang baka mapatay ito ni Idan kung hindi pa ito titigil sa pagsuntok dito. Pasalamat siya at nakinig agad sa kanya ang binata. Humihingal na tumingin to sa kanya. Pagkasalubong ng kanilang tingin ay napaiyak na siya. Binitiwan ni Idan si Raul at agad siyang dinaluhan. Ikinulong siya nito sa mga bisig at niyakap ng napakahigpit.
Sa dibdib nito ay lalo siyang nag-iiyak. Please stop crying, Cassie. Nandito na ako. You're safe now. Wala nang makakapanakit sa'yo. Pangako. Pag-alo sa kanya ng binata, ilang sandali pang nag-iiyak si Cassie. Umalis na kayo rito. Natigil lamang siya nang marinig niya ang salita ni Judy. Basa ng luha ang kanyang mga mata na tiningnan to. Ako na humihingi ng pasensya kung ano man ang ginawa sa iyo ng asawa ko, Cassie. Sana papatawad mo kami. At huwag ka mag-alala, ako na mismo magpapakulong kay Raul. Walang imik na nilapitan niya si Judy at niyakap. Nag-iyakan sila. Kahit ilang araw lang na naging magkakilala sila, ay alam nila na genuine ang concern nila sa isa't isa. Salamat sa lahat ng tulong mo, Judy. Hindi ko gustong mangyari to sa asawa mo. Anya nang kumawala siya. Alam ko at nauunawaan ko. Matagal ko ng problemang o galing ganyan ni Raul. Hayaan mo at huli na to. Pasensya ka na talaga. Mag-iingat ka lagi. Huwag ka na ulit basta-basta maglalayas para hindi ka napapahamak. Nag-unahan ulit sa pagtulo ang kanyang mga luha na tumango. Maya-maya ay niyakag na siya ni Eden paalis sa lugar na yon. Panay pa rin ang pag-iyak niya nang sumakay sila sa kotse nito. Sa harapan sila parehas dahil walang driver at bodyguard na kasama si Eden. Tahan na, Cassie. Inabutan siya nito ng tissue habang nagmamaneho. Hindi ko lang maisip kung ano kinahinatnan ko sana kung hindi ka dumating. Gusto ko lang naman sana ng bagong environment dahil pagod na ako sa Maynila. Pero bakit ganito? Ilan pa bang kamalasan sa buhay ko ang mangyayari? Gusto ko lang naman ng tahimik sana na buhay kahit ilang araw lang. Hindi kami namalas. Pagsubok lang ang lahat ng to, okay? Kalimutan mo na ang nangyari kanina. I know you're scared. Hindi kamalasan yun. Kagaguhan yun ng lalaking wala sa ayos ang utak. Salamat. Sobrang salamat at dumating ka, Eden. Wala yun. Sana sa nangyari ay matuto ka ng hindi tama na bigla ka na lang naglalayas. Hindi pagtakas ang solusyon sa problema, Cassie. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa iyo sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Baka sa susunod, hindi na kita mahanap. Oo, salamat talaga. Pero, paano mo nga pala ako nahanap? Sa pamamagitan ng impluwensya at pera. Paano nga? Nag-hire ako syempre ng mga taong sanay sa paghahanap ng mga taong nawawala. Or should I say, taong nagtatago pala. Nainis nga ako dahil ang tagal bago kanila nahanap. Gusto kong bawasan ang ibabayad ko sa kanila. Nag-hire ka ng detective? Parang gano'n na nga. Ramdam na ramdam ni Cassie na parang may humaplos sa kanyang puso. Natouch siya sa effort ni Eden. Salamat. Gumastos ka pa talaga para mahanap ako. Dahil mahalaga ka sa akin. Pero ayoko pang umuwi, Eden. Ipapapulis ako ng mga pinagkakautangan ko. Itago mo muna ako kung may alam ka. Napangiti si Eden. Huwag ka nang matakot sa mga utang mo. Mababayaran na sila lahat. Inaasikaso na ni Satur. Ano? Sabi ko, pagbalik mo sa Maynila, wala ka nang aalalahanin pa na problema. Ayos ng lahat. Inuna nang bayaran yung mga taga sa inyo sa apartment para wala nang nangungulit sa'yo ron. Bakit, Eden? Anong bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Una, inayunan mong pag-aakala ko mahirap ka. Pumayag ka pa sa kalokohan ko na kasal-kasalan. Tapos ngayon nandito ka. Hinanap mo ko at naligtas sa kapahamakan. Bakit? Hindi pa ba obvious? Ang alin? Bahagyang natawa si Eden. Di kawasay itinigil nito ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay hinarap si Cassie. Ngumiti at tinitigan ng napakaganda pa ring mukha ng dalaga kahit na umitim ng kaunti kakabilad sa araw. At nang hindi mapigilan ay puno ng pagmamahal na hinaplos nito ang pisngi ng dalaga. Maang naman na kumurap-kurap lamang si Cassie. I missed you, Cassie. Ha? I said I missed you. Nung sinabi sa akin ni Krisa na ilang araw ka nang hindi pumapasok sa office nyo at hindi umuwi sa inuupahan nyo, kulang na lang mabaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Kaya naman agad kitang pinahanap. Halos di pa rin ko ang maisa na yun para lamang masundo ka kaagad. Kaya pala sobra akong nagmadali dahil kailangan mo ko. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Natakot ako. Bakit naman? Ayaw mo ba yun? Wala nang nangungulit sa'yo na parang baliw. Yun nga ang gusto ko eh. Ang kulitin mo ako araw-araw. Napaismid si Cassie. Siyempre ay may ideya na siya kung ano yung pinahihiwatig ni Eden. Sobra na nga ang kabog ng kanyang dibdib.
Ayaw lang niya na pangunahan at baka mabigo siya. Ang dalawang kamay naman niya ang hinawakan ni Eden. Okay, aamin na ako. Aamin na ako na gusto kita, Casey. Gusto ko na lagi kitang nakikita at nakakausap. Gusto ko na makasama ka habang buhay. Gusto kita. Gustong gusto. Eden? Oo, mahal kita, Casey. Mahal na kita unang kita ko pa lang sa'yo noon sa may tabing dagat. Noon pa man ay nakuha mo na ang puso ko. Nakiusap ako noon kay Briggs at Giselle na huwag sabihin sa iyo ang estado ko sa buhay. Dahil mas magkakaoras tayo sa isa't isa kung wala kang alam sa buhay ko. At kung sasakyan ko lang ang kasal-kasalan na gusto mo. Talaga? Yes. At sana ganun ka din sa akin. Sana mahal mo rin ako, Casey. Dahil siguradong hindi ko nakakayanin kapag hindi pa kita nakasama. At kapag mawalay ka na naman sa akin. Biglang rumagasa ang mga luha ng dalaga. Mabuti na lamang at luha na ngayon ng walang pagsidlang kasiyahan. Sabing tahan na sa pag-iyak. Ang pula-pula na ng ilong mo, oh. Matagal pa ang Pasko pero para ka ng si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Biro ni Eden na ikinangiti niya. Ang baduy mo. Gwapo naman. Nagkatawanan sila. Maya-maya ay si Casey na mismo ang umangkin sa mga labi ni Eden. Sa pamamagitan ng halik ay ipinamalas niya rito ang totoong damdamin. Ibig bang sabihin yun ay yes? Yes na mahal mo rin ako? Paniniguro ni Eden nang ito'y kanyang pinakawalan. Oo, mahal din kita, Eden. Bago ako tumakas sa mga utang ko, siguradong mahal na kita. Tinikis ko lamang ang damdamin ko dahil sa takot na baka ako lang ang nagmamahal sa'yo. Isa pa nakakahiya ang mga kagagahan ko kaya ako nagtago at lumayas. Nahihiya ako sa'yo. Kinabig siya ni Eden at mahigpit na niyakap. Thank you dahil mahal mo rin ako. Ipinapangako ko, lahat ng kaginawaan sa buhay ay ipapatamasa ko sa iyo, Casey. Hindi ka na iiyak, hindi ka na mahihirapan. Higit sa lahat, wala nang taong mananakit o manghahamak sa iyo. Kasama mo na ako kahit saan. Katuwang mo na ako sa lahat ng bagay. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Casey. Na-speechless na siya sa hindi pagkapaniwala sa nangyayari. 1 minute she was sad and scared. And now, she was deliriously happy. Sinong mag-aakala na mararamdaman pa pala niya ang ganito kasayang damdamin? I love you, Eden. Isang marubdob na halik sa labi ang isinagot ni Eden, na kanya namang tinugon ng buong pagmamahal. Ilang sandali pa'y hawak kamay sila na muling nagbiyahe pabalik ng Maynila. Bumalik si Casey sa apartment, ngunit hindi rin nagtagal ay umuwi siya sa kanilang probinsya sa Cebu upang formal na ipakilala si Eden sa kanyang pamilya. Naipakilala na rin siya ng nobyo sa pamilya nito na walang katutol-tutol sa kanilang relasyon. Hindi na nakabalik si Casey sa dating trabaho. Sa halip ay kay Eden na lamang siya nagtrabaho. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kasal-kasalan ng sana na mangyayari ay naging totoong kasal na ni Eden at Casey. Mas magarbo pa sa naging kasal noon ni Briggs at Giselle. Present ang kanilang buong pamilya at ang best friend ni Casey na si Criza at dati nilang mga katrabaho. Naroon din lahat ng mga taong dapat ay buburautin niya sana noon sa kasal-kasalan nila. Wala na talagang makakapantay sa kaligayahan ni Casey. Ang lahat ng pasakit niya noon dahil sa mga utang niya ay tuluyang natabunan ng sobrang kasiyahan. Salamat sa Diyos dahil nakaahon na siya at kasama pa niya ang lalaking pinakamamahal niya. Ang paglabas na lamang ng kanilang panganay na anak ang hinihintay niya upang masabi niyang wala na siyang mahihiling pa. Minsan dumarating tayo sa puntong gusto na nating sumuko dahil sa bigat ng problema. Pero gaya ni Casey, laging may kamay na aabot para iligtas ka. Minsan tao, minsan pagkakataon, pero laging mula sa Diyos. Ang buhay kahit gaano kabigat ay laging may dahilan para ipagpatuloy. Malay mo bukas may darating ding Eden sa buhay mo. Sa tamang oras, sa tamang paraan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.